Mukha na kaming tanga dito. Don't come near me. Stop making a scene. Dagdag na sigaw ko pa at kahit ilang mga luha sa kanyang mata ay lumingalinga sa paligid. Siguro napansin niya ring maraming pares ang paningin na nanonood sa amin. Marahil nakaramdam din siya ng hiya kaya't sa huli, mariin niyang ipinikit ang mga mata at marahas na naparinok. Alright, I'm sorry. Nababaliw na nga lang siguro ako. Tila napapasa siyang lumayo at pagkak na natawa. I am sorry again, miss. Hindi ako sumagot. Tiimbagang lang siyang tinitigan. Nilibot ko ulit ang aking mga mata sa paligid at nagsimula na silang magbulungan sa isa't isa. Maging si Kara na nakasilip mula sa loob ng kitchen, takang-taka sa mga nangyayari. Hindi sinasadyang dumako ang tingin ko kay Lizzie na magkakrus sa mga braso sa ilalim ng dibdib habang dismayadang umiling sa akin. Marahas ako naparinok at kumurap-kurap. Ginamit ang pagkakataon yun para lumabas ng resto bar at tumakbo papalayo. Dinig ko ang pagtawag ni Mrs. Lopez sa aking pangalan pero hindi ako nag-abala pang lingunin siya. Tumakbo ako ng tumakbo at tumigil nang masigurong nakalayo na ako. Mabilis ang bawat paghinga. Lumingali nga ako sa buong paligid at mapagtantong malayo na ako sa mga tao saka lang ako nangihinang umupo sa buhangin. Ang tanga-tanga mo, Arya. Ang tanga-tanga mo. Ilang beses ko pang sinampal at sinabunutan ng sarili dahil sa labis na inis na nararamdaman. I know what I did was wrong and my reason was fucking lame. Hindi ka lala? Don't you think Carlos would buy that? I laughed sarcastically as I continued talking to myself. I know Carlos too damn well at alam, pinakawalan lang niya ako dahil ramdam niyang di ako komportabling humahakot kami ng maraming atensyon. Alam ko rin hindi dapat ako nag-react ng ganun pero anong magagawa ko? Nagulat ako at natakot. Bago ko palang binubuksan at inihahanda ang sarili ko sa posibilidad na magkikita kaming dalawa pero sa isang pitik lang, eto na agad siya sa harapan ko. Kahit kailan napakaduwag mo, Arya. Hindi ka pa ba napapagod sa katangahan mo? Naiinis na bulong ko pa. Siguro kung may ibang tao nakakakita sa akin ngayon, iisipin nila na babaliw na ako. Pero totoo naman, konting-konti na lang mababaliw na ako. Natigil ako sa paninermon sa sarili nang tumunog ang cellphone ko para sa isang tawag. Dali-dali ko yung kinuha sa aking bulsa at napakunot pang noo na makitang para ng kaibigan ni Elias na Jojo sa screen. Hindi naman siya tumatawag or nagte-text sa akin. Nakasave lang ang number niya dahil in case na magkaroon ng emergency sa bahay at tula sa Elias, siya ang tatawagan ko. Suminghap ako. Emergency! Agad kong pinindot ang answer button. Itinapat sa tengang telepono. Hello, Jojo? Tria! Dinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Buti naman sumagot ka na, kanina pa kita tinatawagan. I nibbled my lips as I answered. Bakit? May nangyari ba? Oo si Nanay Vicky sinugod namin sa ospital. Biglang nahimatay sa loob ng CR ninyo kaya nabog akong ulo. Ano? Mabilis ako napatayo dahil sa matinding gulat at pagkataranta. Pupunta na ako dyan. Nasaan si Asher? Kasama niyo ba? Anong balita kay nanay? Okay ba siya o madala ang pagkakabagok niya? Sunod-sunod kong tanong habang hinahatak palabas ng resort. I even saw Carlos running towards me and calling my name again, but I was too busy to give him the attention he wanted. Arya, kumalma ka, pwede? Okay na si Nanay Vicky, huwag kang mag-alala dahil inasikasa na siya ngayon ni Elias. Si Asher naman, iniwan ko rin kinaaling na net. Pagtukoy ko sa kapitbahay namin. Siya na munang puntahan mo dahil kanina pang umiiyak, may nakaaway yata mga kalaro niya eh. My forehead nodded with what he'd said. Si Asher, nakipag-away? Imposible, hindi gawaan yun ng anak ko. Sige, salamat Jojo, pauwi na ako. Tanging nasabi ko na lamang bago pinatay ang tawag. Akmang sasakay ako ng tricycle nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Nilingon ko yun at nakita ko si Carlos na tumatakbo, papalapit sa akin. Arya, wait! I groaned exhaustedly and massaged my temple. Muli kong hinarap ang driver na naghihintay na sa akin. Kuya, wait lang ha. Saglit lang po ito. Tumango siya. Sige lang, Neng. Arya? Binaling ko ulit ang tingin sa lalaki ngayon nakatayo at tumahango sa aking harapan. May namumuong pawis pa sa kanyang noo, pero hindi niya iyon alintana. Tiimbagang kong pinantayan ang titig niya. What is it this time, Carlos? I saw him stand in his position when I mentioned his name. Umawa ang kanyang labi at nakatunga nga na kumarap-karap sa akin. I raised my brows, getting impatient. Kung wala kang sasabihin, aalis na ako. Sa ibang panahon na lang tayo mag-usap. He cut me off. I will come with you then. No, I answered using my stern voice, but my heart was thumping wildly. You cannot see your son, Carlos, please. Not right now. Hindi ko siya ipagdadamot sa'yo pero bigyan mo muna ako ng pagkakataon para ihanda ako siya, pati na rin ako. Why?
Please, hindi ako manggugulo. Kahit hindi mo ako kausapin, sasamahan lang kita. I said no. Napaatras siya sa laki ng boses ko. This is a family matter only and I don't need you to be there. Stop! Stop pestering me! Itinulak ko pa siya palayo sa akin bago nagmamadaling sumakay ng tricycle. Arya? He called me again using his slow tone pero hindi ko na siya pinansin pa. Aalis na po tayo, Manong. Walang ganang saad ko sa driver at agad naman siyang tumalima. Na medyo makalayo na kami, saka ko lang siya nilingon at napabuntong hininga ko na makitang nararoon pa rin si Carlos. Tulala at halos hindi na rin gumagalaw sa kinitatayuan niya. Mabuti naman dumating ka na, Tria. Kanina pang umiiyak yung anak mo. Hindi ko na alam kung paano ko papapatahanin. Kamot ulong sambong sa akin ni Aling Nanette. Nasaan po ba siya? Tanong ko sa ginang. Nandoon siya sa kwarto niya. Puntahan mo na. Aniya tinapik ang aking balikat. Salamat po. Yumuko ako sa kanya bilang pasasalamat bago tinahak ang kwarto. Inawi ang kortina at halos tumigil ang tibok ng aking puso na makita ang anak ko nakaupo sa kama at tumahagulhol ng iyak. Anak! Mahinahong pagtawag ko sa kanya. Agad naman siyang nagtaas ng tingin sa akin. Mimi ko! Nanginginig ang kanyang boses. Puro ng luha ang kanyang buong mukha. Namumula rin ang kanyang ilong. Senyales na kanina pa siya sa ganitong sitwasyon. Parang dinudurog ang aking puso. Para kung tinakasan ng lakas habang pinagmamasdan siya. Maraan akong umupo sa kama at binuhat siya paupo sa aking mga hita. Mimi? He called me again using his tiny voice and clung his arms behind my neck. Nagsumiksik sa pagitan ng aking leeg at balikat habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Tears foamed into the side of my eyes while listening to his sobs. My son was weakness and hearing his cries was the last thing I want to hear. For fuck's sake, I'd rather die than see him in this kind of situation. Bakit umiiyak ang baby ko? May masakit ba sa'yo? May umaway ba sa'yo? Sabihin mo kay Mimi. I urged him to speak. Sinubukang kalisin ng pagkakayakap siya sa bato ko pero nagpatigas siya na sinundan ng maraming iling. Baby, come on, tell me. Mimi's hurting so much when you cry. Nanginig ang aking boses dahil sa labis sa pag-aalala. Wala pa man siyang sinasabi na sasaktan ako. Umayos siya ng pagkakaapo sa aking kandungan. Nagpipigil ng mga luhang tumitig sa akin. Carlos' face earlier registered in my mind. He looked like his father very much. Mula sa pagngiti, pagtawa hanggang sa pag-iyak. Mimi, totoo po ba na hindi ako love ng real papa ko? Tanong niya kaya natigilan ako. Awang ang labi kong tumitig sa kanya. Ilang beses kong sinubukang ibukang aking labi pero mga kataga na mismo ang bumigo sa akin. Nang wala siya makuhang sagot, kinagat niyang pang ibabang labi at muling umiyak. Masakit ang heart ko, Mimi. Sinabi ko po sa mga kararo ko na hindi ko po totoong papa si Papa Pogi. Tapos pinagtawanan nila si Ashi. Sabi pa, kaya raw po ako iniwan ng totoo kong papa kasi ayaw niya kay Ashi. Di niya po balaw si Ashi. Pero bakit po si Papa Elias love po ako? Sunod-sunod niyang tanong habang nakatingala sa akin. Suminghap ako at mabilis pinahid ang luha na lumandas tungo sa aking pisngi. Umiling ako sa kanya. Anak, hindi totoo yan. Love na love ka ng totoong papa mo. Pero nasan po siya? Kung love niya ako, Mimi, bakit hindi po natin siya kasama? He asked again in between his sobs. Inggit si Ashi sa mga kalaro niya kasi kasama nila totoong papa. Love sila totoong papa nila, di sila nangyayaway. Love ko si Papa Pogi pero gusto ko ng totoong Papa Mimi. Love ba niya tayo? He cried harder. My lips quivered as my eyes were shared again with tears. My heart broke into a million pieces but still managed to hug him tightly. Love tayo ni Papa, anak. Love na love ka niya. Huwag ka mag-alala, promise sa'yo ni Mimi. Malapit mo na makasama si Papa. Ilang sleep pa, Mimi? Innocent at nakanguso niyang tanong. Kahit sa gitna ng pag-iyak, nagawa ko pang matawa ng bahagya. Konti na lang, anak. Mariin kong pinikit ang aking mga mata. Pinaulanan siya ng halik sa kanyang malambot na buhok. I am sorry, anak. Kasalanan ni Mimi kung bakit hindi mo kasama si Papa. Pero pangako ko sa'yo makakasama mo na siya at di mo na kailangan pang mainggit sa iba. He nodded and held my both cheeks. Huwag ka na rin cry, Mimi. Naha-hurt si Ashley kapag nakita kang nagka-cry eh. Inawakan pa niya ang kanyang dibdib na para bang nasasaktan kasabay ng muling pamumuo ng kanyang luha. Humisi ako at tinalikan siya sa labi. Hindi na, baby. Ilang minuto kaming natili sa ganong posisyon hanggang sa naramdaman ko na lamang na nakatulog na siya sa dibdib ko. Buong ingat ko siyang inihiga sa kama at kinumutan. Humiga rin ako sa kanyang tabi habang pinagmamasdan siya ng buong pagmamahal.
Umangat ang aking isang kamay para haplusin ang kanyang maamong mukha. Sometimes I think that he doesn't deserve me to be his mother. Hindi ako perpekto at hindi ko kaya ibigay sa kanyang lahat ng gusto tinihiling niya. Minsan pakiramdam ko hindi pa ako sapat para matawag bilang isang mabuting ina. Akala ko nung una okay lang, kahit di niya makilala ang tunay niyang ama. Kasi para sa akin yung mas mabuti sa akin, yun ang tama. Pero hindi pala. Lumaki akong hindi nakasama na matagal ang aking ina at kulang sa pagmamahal ng ama. Kahit kailan di ko naramdaman, tanggap niya ako bilang anak niya. Nakinupkup ako kasi nandyan na eh. Wala na siyang magagawa. Kanina habang nakikita kong umiiyak ang anak ko at tinahanap ang totoo niyang papa para akong binuhusan ng malamig na tubig. Para ako sinampal ng realidad ng paulit-ulit. Para ako nagising mula sa napakalalim na panaginip. Bigla ko napaisip. Hayaan ko bang maranasan ng anak ko na lumaki na hindi kinikilala ang tuloy niyang ama? Bakit ko nga ipagkakait kay Asher ang mga bagay na yon? Kung pwede kaya naman ako ibigay yun sa kanya. Nasa puntong to, hindi na akong kawawa at tihado, kundi ang anak ko. I love you, Mimi. Love na love ka ni Ashi. Wika ng aking anak habang nasa gitna na mahimbing na pagtulog. Napakurap-kurap ako at tulala, pero kapag ko'y napangiti na rin. Nang masiguro ko lang maayos ang kalagayan ni Asher, iniwan ko ulit siya kay Aling Nanette. Sunod kong pinuntahan si Nanay Vicky na sa awa naman ng Diyos, maayos ng kalagayan. Yun nga lang meron siyang tahi sa kanyang bandang noo at may magamot din siyang kailangan inumin para sa kirot niyon. Pero kailangan niya munang manatili dito sa ospital. Dahil marami pang test ang kailangan gawin sa kanya. Sabi sa akin ni Elias at patamlay akong tumango. Hindi ko inaalis ang titig sa ginang na bayapang natutulog sa hospital bed. I glanced at him and gave him a faint smile. Kampante ako kasi nandito ka. Alam ko hindi mo pababayaan si Nanay Vicky. Iniisip ko lang kung paano si Asher. Sino magbabantay at mag-aalaga sa kanya? He heaved a sigh. Hindi naman din palaging pwede sina Aling Nanette o Jojo kasi mayroon din silang trabaho. Huwag mo nang isipin yon, Elias. Ako nang bahala sa anak ko. Paninigurado ko sa kanya. Dahilan para ibaling ang buong atensyon sa akin at pagtaasan ako ng kilay. Anong ibig mong sabihin? Isasama mo siya sa trabaho mo? At tanong niya, marahan akong tumango. Pwede naman siguro yon. Magpapaalam lang ako sa boss ko at saka hindi rin ako magpapalagay kung basta ko na lamang siya iiwan sa mga kapitbahay. Not now that I found out na meron pala mga bata na umaaway sa kanya. Hindi ko na sinabi pa yun kay Elias dahil ayoko madagdagan pa ang kanyang mga problema. Pati nga ang muling pagkikita namin ni Carlos hindi na rin nabanggit pa eh. Either he would worry about us or we would lead in another argument. Ayoko na muna nun. Magpapalit muna ako ng Demetria. Intayin mo na lamang ako rito. Tinuro niya isang bakanting bench na makababa kami sa ground floor ng ospital. Madilim na sa labas at sakto naman tapos na rin ang duty niya. Sabay kaming umuwi sa bahay pero babalik din siya kaagad dito dahil walang magbabantay kay Nanay Vicky. Kinuha lang siya ng ilang damit at mahalagang bagay. Umiding ako bilang pagtanggi. Hindi na. Babayaran ko na muna ang bill ni Nanay at bibili din ako ng gamot sa botika. Ako nang bahala dun. Itabi mo na lang yung pera mo. I insist. Nakapag-withdraw na ako. I told to him. Meron kasi talaga akong savings para sa emergency. Para yun sa amin dalawa ni Asher pero wala namang masama kung mabawasan ko para kay Nanay Vicky. Hindi na siya iba sa akin. Matagal kaming nagtitigang dalawa hanggang sa siya na rin ang naunang sumuko. Akmang ibubuka niyang labi para magsalita nang marinig akong pamilyar na tinig ng babae. Arya? Sabay kaming napalingon ni Elias sa kanya at mula sa peripheral vision kitang-kita ko kung paano naligas ang lalaki sa kinatatayuan niya. Bahagya pang umawang ang labi na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Lizzie, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ko tumakpang papalapit sa kanya. I was the one who's asking you that. She raised her brows at me. What are you doing here? Bigla ka na lang nawala sa trabaho. Sorry, nagka-emergency lang. Si Nanay Vicky kasi. Her face softened as she stared at me with wide eyes open. Why? What happened to her? Tumaas ang boses at bahalata doon ang pag-aalala. Kaya lumalim ang gatla sa aking noo. Napansin niya yon kaya tumikim siya at tumuwid ng tayo. I mean, it's okay. Understandable naman. Pero sana nagpaalam ka pa ng maayos. It's part rin ng professionalism, you know? I bit my lower lip and nodded. I'm sorry. Nawala talaga sa isip ko pero hindi na mauulit. Tumango lang siya sa akin. At muli, dumako ang tingin sa lalaki nasa tabi ko. Kitang-kita ko ang pagtiim ng kanyang bagang, pati din nakakaiba ekspresyon na hindi ko na mapangalanan sa kanyang mukha. Na mag-angat naman ako ng tingin kay Elias
ay malamig at may bahid ng pagkasuplado. Ang ginagawad niyang tingin sa akin. I didn't know but the deafening silence between us three somehow made me feel so uneasy. Para bang mayroong matinding kuryenteng dumadaloy sa gitna nilang dalawa o bomba na animoy anumang oras ay maaaring sumabog. I shifted my weight and cleared my throat to get their attention. Hindi naman ako nabigo dahil sabay silang napalingon sa akin. Sinubukan ko pang tumawa ng peke para mabawasan dahil sabay silang napalingon sa akin. Hindi ako nabigo. Sinubukan ko pang tumawa ng peke para mabawasan ng kaunti ang mabigat na hangin na pumapalibot sa amin. Bakit ganyan ako magtinginan? Magkakilala ba kayong dalawa? Maingat kong tanong habang palipat-lipat ang tingin sa kanila. Hindi. Oo. Sabay nilang sabing dalawa. Namasara nagpagulo sa akin. Tumikim si Elias. Binasaan pang ibabang labi. Inasi ang pagkakasakpin ng strap ng kanyang backpack sa kanyang balikat. Ang ibig kong sabihin, kilala ko siya dahil madalas mo siyang ikwento sa akin noon, hindi ba? Paliwanag din niya at napakanga lamang ako. Tumango-tango. Yeah, oo nga pala. Well, I hope it's a good story. Anne flashed a tiny grin on her face, but this man beside me remained stoic. Hulaan mo. Medyo sarkasikong sagot ni Elias bago nagbaba ng tingin sa akin. CR lang ako, Tria. Bilisan mo rin para makauwi na tayo. Aniya bago tumalikod at naglakad papalayo. I'll go now, Arya. Bukas na lang tayo mag-uusap. Matabang na paalam din sa akin ni Lizzie at di na ako nintay pa na sumagot. Hindi ko na siya natanong kung anong ginagawa niya at kunot-too ko na lang pinagmasta ng dalawang magkahiwalay na bultong naglalakad papalayo sa akin. Kinabukasan maaga akong pumasok sa trabaho. Tulog pa si Asher kaya hindi ko muna siya isinama. Naroon ulit si Aling Nanette na nagpresenta na siya na munang bahala sa anak ko habang day off pa niya. Pagtapak ko pa lang sa lobby ng hotel ay sinalubong agad ako ni Carlos gamit ang nag-aalalang mga mata. Inawakan niya magkabilang braso. Sinipat-sipat din ang tingin ng buo kong katawan. Damn baby, are you okay? May masakit pa sa'yo. May nararamdaman ka ba? May sugat ka ba? Umatras ako at salubong na sinalubong ang kilay na kumawala sa mga hawak niya. What are you doing, Carlos? Ano na naman bang pakulo mo? Mahina, ngunit mariin kong usal. Mababakas ang labis sa takot at pag-alala sa kanyang mukha. I was just checking on you. I overheard with Anne and Mrs. Lopez na nasa ospital ka daw kagabi. What happened to you, baby? I was so damn worried. Sunod-sunod na litanya niya at kulang na lamang ay umiyak siya sa harapan ko ngayon. Pagad akong bumuntong hininga habang pinipigilan ng sarili sigawan o kaya sangitan siya. Can you please calm down? Wala nangyayaring masama sa akin. Kung makareact ka naman, uso kaya magtanong muna. Umirap ako at lumingalinga sa paligid. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha bago nahihiyang yumuko. Sorry for overreacting. Nag-alala lang talaga ako ng sobra. Wika niya sa maliit na boses. Bigla ako nilapuan ng konsensya dahil sa aking inasta. Sumagi din sa isipan ko ang ipinangako ko sa aking anak na malapit na niyang makita ang kanyang tunay na ama. At total nandito na rin naman siya, mas mabuti siguro kung sabihin ko na kaagad sa kanya. Sumulyap ako sa rilong pambisig. Mahaba pa naman ang oras at sapat na siguro yon para masabi sa kanyang lahat. Tiringala ko siya at halos namulan ang aking puso na makitang tahasan niyang pagtitig sa akin. Titig na hindi mo lang kumukurap at para bang natatakot na kapag ginawa niya yun maaari akong mawala. Carlos? I saw his body tense up and his breathing hitched by the way. I called his name softly. Po? He muttered in a small voice as he blinked relentlessly. Kinagat ko ang paibabang labi upang pigilan ng pag-ukit ng iti. Gusto ko matawa habang iniisip kung gaano kalamig at kalupit ang pakikitungo niya sa iba. Pero eto siya ngayon sa harapan na para siyang maamong tupa kung umasta. Had we talk? Nagdingning ang kanyang mga mata at mabilis sumang-ayon sa gusto ko. Yeah, of course. Binasa ko ang pang-ibabang labi at tinilibot ang tingin sa paligid. Wala pa namang taong masyado na nagkalat bukod sa dalawang babaeng nasa front desk at pasimpleng tumitingin sa aming gawi. Hindi ako komportable sa mga matang nakukuha namin at sa tingin ko hindi itong tamang lugar kaya nagpasya akong sa labas na lang kami mag-uusap. Again, everyone knew here that I married to Elias and Asher was our son. Gusto ko tuloy pag-isiyan na hinayaan kung gano'n ang isipin ng mga tao at hindi ko man lamang sila itinama.
Ayan tuloy sa paraan ng pagtingin sa amin ng iba. Para bang kasalanan pang kaharap at kinakausap ko ang tunay na ama ng anak ko. Inawakan ko siya sa kamay. Hinila sa partong hindi masyado matao. Hindi naman kami lumayo. Sapat lang para hindi kami makahakot ng labis sa atensyon.